Monitor, please. Isa pong pinagpalang hapon na tinatawag pong Holy Hour. Nagiging honest po ako sa inyo habang nagpipray po si Sister Sarah kanina. Makatundo ako. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo nung ila pa matutod. Praise God. Sino po ang blessed dito magsabi ng Praise Jesus? Praise Jesus. And I'm sure patuloy po tayong pagpapalain ng Panginoon sa hapong ito. Just open your hearts, open your minds to the Lord, and be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Sa mga first-timers po natin, welcome po sa Calvary Temple. Hindi po aksidente na nandito po kayo. Pinili kayo ng Diyos, itinakda po ng Panginoon ito, upang maranasan niyo po ang kanyang biyaya at kaligtasan. Okay, nasa pag-aaral po tayo this month about living in the last hour, because we believe this topic, this subject is very, very important po sa ating mga Kristiyano, because we need to be reminded again and again and again and again that we are all pilgrims or sojourners. Manlalakbay lang po tayo sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. We are citizens of heaven. Amen. So, lahat po ng buhay po natin dito, pansamantala lamang. Tayo po ay hindi taga rito, taga langit po tayo. Alien ho tayo dito. Alien. Amen. Sabi mo sa katabi mo, alien ka dito. Taga langit ka. And we need to be reminded, since we are living in the last hour, ay kailangan po gising tayo. Kaya last week na pag-usapan po natin, wake up from slumber, magising po tayo sa pagiging kung natutulog po ang ating spiritual life or wala tayong ginagawa bilang isang Kristiyano. Because always remember this, tinanggap natin ang Lord, kung ang purpose ng Lord sa atin ay maligtas, dapat kinuha na niya tayo na tinanggap natin. But why we are still alive after we receive Jesus as our personal Lord and Savior, it is because for a divine purpose. A divine purpose na ikaw ay magamit ng Diyos. Kung paano ka naligtas, yung mga kamag-anak mo, pamilya mo, kaibigan mo, mga kakilala mo, mga taong nakakasalamuha mo, ipakilala mo si Jesus. Sabihin mo kung paano ka binago ng Panginoon. Amen. This is your primary purpose. This is our main purpose in life. Maaaring ikaw ay teacher, nurse, engineer, call center agent, o anuman pong trabaho mo, but that is not your purpose. Your purpose, kahit saan kang, anuman ang karir mo, kahit OFW ka pa, hindi yan pera ang hinahanap mo sa abroad. Maaring pinadala ka ng Diyos sa abroad upang yung mga taong makakasalamuha mo sa abroad ay makakilala din sa Panginoon. Because God so loved the world that He gave His only begotten Son, nang sino man manampalataya kay Kristo ay hindi na mapunta ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The heartbeat of God is for souls. Kaya nga po, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, at siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo dahil ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno. That is why always remember this, your main purpose is to proclaim the gospel, the good news, the forgiveness, salvation, na walang iba kundi si Jesus lamang. Amen? So wag na ho tayong matulog o natutulog or walang ginagawa. We need to advance the kingdom of the Lord here on earth. Magamit ho tayo kahit saan ho tayo. Kahit estudyante ka, magamit ka sa iyong eskwelahan, sa iyong paaralan, nasaan ka man, pagamit ka sa Panginoon. That is our purpose. Kaya nga po kailangan nating magising sa katotohanan na malapit nang dumating ang ating Panginoon. So this afternoon, na pag-uusapan po natin, our second topic is be prepared at all times. Tanungin ko po kayo, sino dito ang nakaprepare na dumating ang Panginoon?
Amen. Lord, tangalway ako mag-amen. Bakit? Pastor, atin ko pang planong mag-asawa. Wala pong problema yan. Alam niyo po, ang buhay po natin bilang Kristiyano, hindi po, ang paghihintay po sa Panginoon, hindi po yung bala mo, aking kapangpangan, excuse the word, tama ni Naya ka, kay mula-mulala na ka mo. Hindi po ganun ang ano ng Panginoon. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, kaya sabi niya, occupy till I come. Ibig sabihin, kaya sabi po niya, blessed is the servant whose master find him so doing. Ibig sabihin po nito, gumagawa ka pa rin habang alam mong hinihintay mo Panginoon. When we plan for our life, we plan as if hindi pa darating ang Panginoon, 100 years. But when we prepare ourselves for the coming of Christ, as if today, darating na po siya. Amen. Ganito po, I will give you an example. Noon po, more than 10 years ago, merong lumapit po sa akin, Pastor, kung pinipreach po ninyo, sinasabi ng Bible, malapit na dumating ang Panginoon, bakit nagpaplano pa kayo ng mga bagong lupa, building, ganyan? Kasi nga, sabi ko sa kanya, nais ng Panginoon na meron pa rin tayong ginagawa according sa word niya habang naghihintay tayo. Aluwaytang mula-mula lata mo. Kung pinaniwalaan ko po siya, yung mga loting parking po ngayon, hindi po natin nabili yan. Kasi sabi ko, nga, no? Hindi po darami ang service. Baka po sabi ko na lang, isang service na lang tayo. Hintayin na lang natin ang Lord. During the 80s, meron pong nag-announce, malapit na ang rapture. I remember the date, I think October po yun, no? Parang birthday ko pa po mismo. Hinintay po namin magkakaibigan po yun. At walang nangyari. Pero there are some people, even here, in Angeles City, ibinenta nila ang kanilang bahay, hindi na nagtrabaho, naghintay na lang po. But that is not how we wait upon the Lord. While waiting upon the Lord, nagiging masipag tayo sa paggawa for His glory. Amen po ba? So, kung tatanungin ko rin kayo, sasabihin ko po sa inyong, sa susunod na linggo, darating na ang Lord. Okay, sige, susunod na buwan. Meron tayong 1 month na palugit. Ano ang gagawin mo, kapatid? Now, kung ang sinasabi mo ngayon, gagawin ko, talagang araw-araw magpe-pray na ako. Talagang araw-araw magdi-devotion na ako. Ibig sabihin, hindi ka handa ngayon. Ang dapat na sagot at dapat na talagang ginagawa po natin, tinanong na po sa akin yan, kung anong gagawin ko. Kung ano ang regular kong ginagawa sa araw-araw, ganun pa rin. Kasi dapat araw-araw nakahanda ka. Hindi yung, kasi nga po, walang nakakaalam ng oras o araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya dapat lagi kang handa. Hindi tayo bibigyan ng date kung kailan ka maghahanda, tapos gagawin ko na lahat nito, tapos patatawarin ko na itong. Kaya kailangan po tayong mamuhay bilang tunay na mga born-again Christians. Amen. So kukunin po natin ang ating pag-aaral sa Matthew 25:1-13, the parable of the 10 virgins. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. The wise come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, give us some of your oil. Our lamps are going out. No, they replied, there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, truly I tell you,
I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have created. We declare, Lord, that this is the day that you have made. We choose to rejoice and be glad in it. We know, Father, hindi po aksidente na nandito po kami. We are gathered here in unity to bless your holy name, to worship you, and to thank you for your goodness and faithfulness. We ask you, Holy Spirit, that you open our understanding, the eyes of our understanding, that we may receive the full blessings, the full revelation from your word, O God, that we may be transformed into the likeness of our Lord Jesus Christ. And as I proclaim your word, O God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today. And Lord, we give you glory, honor, and praise. We love you. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. Now, this parable ay continuation po ng sa Matthew 24. This is Matthew 25. Ano pa ba ang Matthew 24? If you still remember sa mga pag-aaral po natin, Matthew 24, ito po yung discourse, o dito po, dinivulge po ng Lord, what will happen in the last days. So, kadugtong po ito ng last days, sinasabi ng Lord, since ito yung last days, there will be wars, rumors of war, or yung una po sabi niya, be careful that no one deceives you. There are so many deceptions nowadays, especially in terms of religion, in terms of faith. And in everything po, marami pong deception po. So watch out, mag-ingat po tayo, maraming deception. So, unang sign, deception, there will be wars, rumors of wars, famines, pestilence, and so on and so forth. And then, pagkatapos po niyang diniscuss about rapture and second coming, chapter 25, tinuloy pa ng Lord, at that time, the kingdom, sabi po dyan sa verse 1, sinasabi niya, ganito ang mangyayari in the last days. Ang sabi niya, at ganito kayo dapat maghanda. Ganito dapat kayo mamuhay. Katulad ng wise virgins. So kaya kung titignan po natin dito, meron pong 5 who were foolish, yung pong relax na mga Kristiyano, at 5 yung wise virgins. It represents yung mga believer na talaga pong naghahanda, laging nakikipagniig sa Panginoon. At makikita po natin dyan sa verse 5, no? At sa kakarihintay po nila, dahil 2,000 years na po ngayon, nung sinabi pong malapit na dumating si Kristo, so 2,000 years na po ngayon, at ang church, sabi po dyan, they all became drowsy and fell asleep. So there was a time na natulog ang church. At kaya nga po, naging topic po natin to last week, baka meron po sa atin ang natutulog bilang mga Kristiyano. Distracted tayo, out of focus tayo. Yes, you may be, you may be having a great blessing sa iyong buhay, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, binibless ka ng Lord, meron kang bagong bahay, meron kang bagong sasakyan, o bagong kasal ka, but do not be distracted of these things. Kailangan lagi kang nakafocus sa ating Panginoon upang hindi tayo mapag-iwanan kapag siya ay dumating. Amen po ba? Dahil lahat ng bagay po dyan, kahit meron kayong ilang milyon o bilyon pa sa bangko, kailangan hindi po naka-attach ang puso nyo dyan. Kailangan handa mong iwanan ang lahat ng yan. Amen ho ba? Alam po ng Diyos ang puso po natin kung talagang siya ang number 1. So this message, I hope, maitama po natin ang puso po natin, maitama po natin ang focus po natin once again upang hindi tayo mapag-iwanan sa pagdating ng ating Panginoon. Nakita po natin dito sa kwento, meron po nagsabi, at midnight the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him.
ito po yung mga preachers, mga pastors. Sinasabi po namin, malapit na dumating ang Panginoon. Kasi dito po, hindi po agad siya pang dumating. And then, sabi po dyan, lahat ng mga sa verse 7, lahat ng mga dalaga, they woke up, they trimmed their lamps, and the foolish one said, bigyan mo kaming oil. Kasi naubos na po. Kasi nga, long time na hindi po agad dumating ang bridegroom. Pero sabi po ng mga wise virgins, hindi. Sila yung nagpakahirap, hindi pwede kasi baka pati kami maubusan. Bili na lang kayo. So sa kanilang paghahanap para makabili po sila, makahanap po sila ng oil, biglang dumating ang bridegroom. At sinarado na yung wedding banquet. Hindi na po sila nakapasok. Kaya sabi ng Lord sa verse 13, therefore, sa makatuwid, keep watch. Ang kausap po niya dito, yung mga apostles. Take note, how much more. Kung yung mga apostles, sinasabi ng Lord, pwede kayong maiwan, how much more po tayo. Therefore, keep watch, magbantay kayo, be ready, stay awake. Yan po ibig sabihin ng keep watch. Because you do not know the day or the hour. So, ang parable pong ito, ang isang allegory pong ito, ginamit po ng Panginoon upang matutunan po natin paano ho tayo mamuhay in the last days. So, number 1, we are living in the last hour and it's important to be prepared at all times. So let us live with godly wisdom. Mabuhay po tayo sa maka-Diyos na karunungan. Dahil may mga karunungan, may mga wisdom of this world na hindi po maka-Diyos. Kaya nga po, ang kailangan po natin yung maka-Diyos na karunungan po. Para lagi po tayong handa. Kaya dito po, kung babalikan po natin yung Matthew 25, verse 1 to 4, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Mga complacent po, itong mga foolish po, itong mga mangang. Ang sabi po siguro nila, hindi, total, darating na siya, or kaya, anyway, okay na ito. Okay na yung para sinasabi po nila, kung i-apply po natin yan sa spiritual life natin, okay na yung nag-a-attend ako ng Sunday. No, okay na, sasabihin na, alam niyo po, if the devil cannot stop you from being a Christian just by attending the services, sasabihin niya, okay na. Hindi kanya mapigilan ng diablo na maging Kristiyano. Sige, mag-attend ka, pero huwag ka na mag-personal devotion, matulog ka na lang. Huwag ka nang mag-see you. Huwag ka na mag-prayer meeting, huwag mo dadagdagan ng ano mo. Gagawin niya na maging complacent ka. That is very, very dangerous. Because as a Christian, dapat po nagle-level up po ang pananampalataya natin. Lalo tayong nagiging masipag sa gawain ng Diyos. In other words, lalo tayong tumitino. Amen. Meron pong malaking problema. Kung titignan mo ang buhay mo ngayong 2025 compared last 2024, na masasabi mo mas matino ka last year, something is wrong. Ibig sabihin, hindi nabawasan ang pagkatino mo ngayong. Dapat po mas, kasi po sabi ng Panginoon, in the last days, ang masama ay magpapakasama pa. Pero ang mga pinabanal, magpapakabanal pa yan. Kaya nga, we are being changed from glory to glory. Amen po ba? So the foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Extra, ano po ito, baggage. Sa paglalakad po nila, papunta ng wedding banquet, sa paghawak po nila. Extra po ito, but they are wise. Iniisip po nila, what if hindi agad dumating ang bridegroom? So they were really wise, no, sa ginawa po ng nito. But dito po, it seems, parang sinasabi ng Lord, 50% ng mga Kristiyano, all Christians po ito, ang nire-represent ng 10 virgins. 50% ng Kristiyano, mga mangmang, mga relax, mga complacent. Tama na sa kanila ang magsimba paminsan-minsan. Pero yung wise virgin, another 50%, parang sinasabi ng Lord, mga wise virgins. And the purpose of this message is not to tell you, yung kalahati sa inyo hindi masasave, yung kalahati masasave. No.
the purpose of this message, para tayong lahat na taga Calvary Temple ay masali doon sa wise virgins. Hindi tayo mapag-iwanan. Amen. Yung 50%, hindi na magaling sa atin yung, siguro kanyang alawang lugar ito, na yung mga foolish po. Pero I pray, I hope, by the grace and the power of the Holy Spirit, lahat tayo nakakarinig ng message ngayon, pati yung pamilya po natin, mapunta po sa langit. Amen. Kaya nga po, paano tayo dapat mabuhay? Ephesians 5:15-17. So be careful how you live. Mag-ingat kayo paano kayo mabuhay. Ang sabi po dito, don't live like fools, but like those who are wise. Katulad ng wise virgins. Maging matalino po tayo, maging humingi po tayo ng karunungan sa Diyos. Sabi dyan, make the most of every opportunity in these evil days. Huwag tayong magsasayang ng panahon. Kung meron tayong opportunity to do good, to share the gospel, gawin po natin because the days are getting evil. Pasama ng pasama. Yung tatay, yung lolo, nire-rape po yung kanilang anak kahit kung minsan baby pa lang. Iba na po ang panahon ngayon. Yung anak humingi lang ng pera sa nanay niya, hindi siya binigyan, chinap-chap niya. Sa Mabalacat po, naging headline po ito, 10 years old, 8 years old, renape ang 7 years old. Manal ba kayong balita? Puro kayo TikTok ang pong reels. Alam niyo po yung watch out, ibig sabihin to, magmasid kayo. Ano ba nangyayari sa kapaligiran? No, ang sabi po ng mga Bible experts, scholars, we are living in the last days and there are so many prophecies in our lifetime na na-fulfill na po. Na-fulfill na po. One of the greatest prophecy na na-fulfill po in these last days, yung 1948, na for 2,000 years walang Israel na bansa. Kung na kayo nabubuhay ng 18th century, anong Israel? Sa Bible ko lang nababasa, wala namang bansang Israel ngayon. Pero pinangako ng Diyos, ibabalik niya ang Israel. Nangyari po, 1948. Nangyari po. Pagsabi po ng Panginoon, kapag nakita nyo nang nagbalik ang Israel, sa Bible po sabi, yung fig tree, it symbolizes Israel, na po siya, namukadkad na po, meron na po siyang mga dahon, alam nyo na malapit ng last days. Kaya nga po, we are living in the last hour. Ang last days po ay nag-umpisa during the time of Pentecost, na sinabi ni Peter, na hindi lasing ang mga yan. Sabi niya, nasusulat, in the last days, God will pour out His Spirit. Diniklara ni Peter, sa panahon na nila, nag-start na ang last days. If last days po noon, ngayon po is last hour lang po. Kaya wag tayong magsayang ng panahon. Opo, sige, magtrabaho po tayo. Pero habang nagtatrabaho ka, nakafocus ka kay Lord, tinatanong mo ang Holy Spirit, Lord, sino kaya pwede kong pag-pray? Sino kaya pwede kong ma-sharean? Because that is our main purpose. Inuulit ko, kagaya ng sinabi ko kanina. Huwag po natin sayangin ang ating buhay. Dahil kapag sinayang po natin yan, yung pagsisisi sa impyerno, wala na pong magagawa yan. Huwag kayong maniwala dun sa mga sinasabi lang, wala namang impyerno, pag namatay ka, basta wala ka lang. Hindi po ganoon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. And I hope we really believe kung anong nakasulat sa Word of God. Amen. Sinasabi, marami po nagko-question about the Word of God, na ito po isulat lang ng tao. Sinulat po ng tao, siyempre, alam nga naman kalabaw ang sumulat niyan. Pinasulat ng Holy Spirit. Magtataka ka from Genesis. Kasi po ako, ilang ulit ko na nabasa ng Bible from Genesis to Revelation. Magtataka ka, isa lang ang sinasabi po nila na merong isang tagapagligtas. And His name is Jesus. Hindi po, walang kontra-kontra sa Bible. Kapag meron pong kumukontra sa isip nyo, ang kumukontra, yung hindi nyo po kasi nalalaman. Kaya nga, whenever you read the Bible, ask the author. Sino po yung author? The Holy Spirit, to guide you, to lead you, to help you sa right interpretation of the context na binabasa po ninyo para hindi tayo maligaw. Because there are so many religions today, they're also using the Bible but they do not believe in the
Holy Spirit. Itong kaiban po natin, we are guided, instructed by the Holy Spirit. We do not rely upon our own intelligence. Hindi po kami nagpipreach po dito dahil kami ay matalino. Walang kwenta po ang katalinuhan ng tao. We are preaching dito po kung ano lang ang nasa Bible. Wala nang dagdag ho dapat, wala nang bawas. There are so many books today. Years ago, more than 10 years ago, sabi ko sa mga pastors and elders, magmula ngayon, wag nang tayong magbabasa na kung anong klaseng aklat na basta-basta. Balik tayo sa Bible. Kasi po, kapag nagbasa, ay maganda itong Bible. Ang nakakarakal babasa na libro. Ining Bible may pamankabisado. During the book of Acts, ang daming milagro. In one day, merong 3,000, merong 5,000 na saved. Walang ibang aklat, Old Testament lang, and the power of the Holy Spirit. The Bible and the Holy Spirit is more than enough for us. Huwag na kayo bibili na kung ano-anong libro. Ay, author kasi nito ng malaking church na wala akong pakialam. I've read many books din po noon pa. May mga contradiction kung minsan. Because most of the authors, ang sulat po nila is subjective. It means based on their experience only, based on their feelings only. But it is not aligned sa word ng Panginoon. Whatever that is not aligned or nagko-contradict sa word ng Panginoon, dapat po binabasura po natin yan. Amen. That is how we live with wisdom. Yung pong nakatuon lang tayo because the wisdom is Christ. The Word of God is our wisdom. So kaya sabi po, don't act thoughtlessly. Huwag yung pong basta na lang gagawa ka o mabubuhay ka na hindi ka nag-iisip, but understand what the Lord wants you to do. This is every day. Lord, ano ba ang pinapagawa mo sa buhay ko ngayon? Bakit mo ko ginising? Dahil everyday, maraming tao ang hindi nagigising. Siguro yung basa inyo, na-experience nyo, muntik ka ng mabangungot. Muntik ka ng, nahihirapan kang huminga. Merong kang masamang panaginip, manamuntik ka ng mamatay, pero bakit ka binuhay ng Panginoon? Tanungin mo ang Panginoon, bakit buhay ka ngayon? Because merong purpose ang Lord. Lord, ano ba ang nais mong pagawa sa akin? Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No, the fools despise wisdom and instruction. Ang fear of the Lord, hindi po ito yung nakakatakot ang Diyos. Ang fear of the Lord, ito po yung meron kang mataas sa pagrespeto at pagmamahal sa Diyos. Parang sa magulang mo, meron kang takot sa magulang mo. Ibig sabihin, mahal mo ang magulang mo. At gusto mo silang sundin. Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this, get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Sa ibang salin po, wisdom is the primary thing. Nauuna dapat ang wisdom. Why? Because wisdom, according sa Bible, sabi po ni Paul, our wisdom is Jesus Christ. The Word of God is our wisdom. Who is the Word of God? Si Jesus. And the Word became flesh. Yung Word na Diyos, ang sabi po sa John 1, sa verse 14, nagkatawang tao, yung Diyos, na verbo o salita. Kaya nga po, gawin nyo ang lahat, yung pong, ay, kailangan ko mag-attend ng CU, kailangan ko mag-attend ng church, kahit mamasahe pa ako, kahit gumastos pa ako. Though it costs you, ang mga wise virgins, ginawa po nila ang lahat. It cost them, yung pong kanilang strength na nag-extra effort po sila. Mag-extra effort ka to get wisdom, to get Christ, to get know more about Jesus. Because the more you know about God, the more you know about Jesus, the more you will be stronger in your Christian faith. Kapag mababaw ka lang, sensitive ka. Hanggang ngayon, pikon ka pa actually. Konting lang, natitisod ka. Alam niyo po ang tunay na mananampalataya. Kahit makita niya na merong isang Kristiyano o kahit na pastor pa nagkasala na muhay ng hindi tama, hindi ka na matitisod dahil nakatuon ka kay Kristo. Amen. Dahil lahat po,
Kasi po kung ini-expect nyo lahat perfect, hindi po mangyayari yon. Si Jesus nga po, 12 lang. 12 lang po yung kanyang apostle, yung disciples na pinili po niya. Yung isa, Judas pa, kahit nakita niya kung gaano karaming milagro ang ginawa ng Panginoon. May mga tao po talagang pinipili nilang maging Judas, maging demonyo. And I do believe, wala po sa atin yan, kaya kayo nandito, because you want to know more about Jesus. Amen. Alam na alam mo, nag-grow ka, hindi ka na napipikon. Perfect ka na. Na-discuss ba yung perfect last week sa inyo? Amen. Yung pong sabi ng Lord sa Matthew 5:48, be perfect, for your heavenly Father is perfect. Halimbawa po ngayon, no, sino po dito ang magiging honest dahil 2 o'clock po ang service, parang tinatamad kang magpunta kanina. Pero nagtagumpay ka, nandito ka ngayon. Wala. Talagang, puro halo. Nakaka-halo kayo. Pero kung kayo po yun, no, parang iniisip mo, ikaw, baka taga-Angeles City ka, yan, maka-online ka. 74 ka kanya. Kaming takin Yung pong kung ikaw ay nagda-drive, tapos kinat ka ng mga balasubas na mga kamote driver, pero hindi mo pinatulan, perfect ka sa sitwasyon na yun. Ito po ibig sabihin ng perfect. Ang perfect po dito, hindi ibig sabihin hindi ka nagkakasala, nagkakamali ka pa rin. Pero merong mga sitwasyon na we will be tested, we will be tried sa mga faith po natin, ibabato ni Satanas. Pero nais ng Lord maging perfect. Kasi po yung Matthew 5 and Matthew 6, ito po yung pagtuturo ng Panginoon kung paano ka mamuhay. Basahin niyo po yun. At nabanggit niya sa Matthew 5:48, be perfect. Yung asawa mo, limbawa yung asawa mo, kakatak yan, kakatak. Buri mo na yung patulan. Huling kakatak yan, kakatak. Pero dahil love is patient ka mo, hindi mo siya pinatulan, perfect ka na naman. Amen? Mamaya po, dahil na-bless kayo, may mga ganyan nag-struggle ka, ita-tights ko kaya o hindi? Tights ko kaya hindi? Makikita po natin mamaya kung ita-tights mo, perfect ka. Pero kung hindi mo, bagsak. Don't act thoughtlessly. Pakiisipin po natin. Ano ba yung mga bagay na meron tayo na hindi galing sa Diyos? Maging ang buhay po natin galing sa Diyos. Though it costs you, sabi po sa binasa natin, though it costs all you have, get wisdom, get Christ, get to know more about Jesus. James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Sino sa inyo ang kulang ng wisdom? Sabihan mo kayong kasipin mo, yan, natin ka chance. Manyad ka kayong Gino. Lahat po tayo, we need wisdom. We need God the wisdom. Pag sinabing you need, sabi po dyan, you should ask God, you should pray. Ang maganda po dito, sabi dyan, who gives generously, talagang marami ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Generously to all without finding fault, and it will be given you. Ibig sabihin po, kapag humingi ka ng godly wisdom sa Diyos, ibibigay niya walang kondisyon. Without finding fault. Ang sabi po dyan. Walang kondisyon. Masipag ka ba sa gawain o hindi? Kasi nga po, kung tamad ka sa gawain o balasubas ka ba hanggang ngayon, pero pag binigyan ka ng wisdom, godly wisdom, magiging tama na ang pamumuhay mo. Kaya nga ang Diyos ibibigay at ibibigay niya. And it's very important. Alam niyo po, I belong sa isang CU pa ni Elder Jess. No, napilit po nila ako since last year na mag-CU sa kanila. Halos business people po ang mga ito. Ang mga nakaka-bless po sila dahil bawat business people, yung iba, wala man talagang pinag-aralan. High school graduate, iba, hindi man nag-graduate ng high school. Pero yung wisdom nanggagaling sa Diyos. Kasi tinatanong nila lagi ang Diyos, Lord, anong gagawin ko dito sa
sa kinakaharap kong pagsubok na ito? Anong gagawin ko dito sa business na ito? Anong gagawin ko sa problemang ito? Because nangungusap ang Diyos. Dapat kinakausap natin ang Holy Spirit. Nasa sa atin po siya. At grabe po ang mga blessing na binubuhos po sa mga business people na ito dahil nagtitiwala sila sa Lord. I do believe marami pong business people dito. Sino po dito ang mga nagbi-business? Alam, mag-business kayo. Kaya ganyan. Eh na ako man niya, di ako migagana ka. Napalagay ko ako lupang pera. Sinupply na po ng Lord for 18 years akong nagdadialysis. Ang pangangailangan ko dahil nagtitiwala ako sa Diyos. Mayaman ang aking Diyos. Hindi ko kailangan na, kailangan manyad kaya kayo. Pare-pareho tayong anak ng Diyos at hindi tayo pababayaan. Now, kung kayo, business person kayo, o meron kayong planong mag-business, ang sabi po sa Deuteronomy, kakalimutan ko na. Anyway, siya po, do not forget the Lord your God who gives you the ability or the power, the wisdom to gain wealth. Kung tatanungin niyo po itong mga business people, yung ilan po sa kanila malapit na maging bilyonaryo. Kaya kung sabihan kaya kayo, kasi rin ang alwa, kaya kayo lang maral na pa rin eh. Tang utangan niyo pa muna din ang kaya. Dito sa church, may mga Kristiyano pero may mga vampira din. Alam niyo yung vampira? Sister, brother, meron ka vampira. Wala, kagating kita dyan eh. Ito po yung, kailangan po nating humingi ng wisdom sa Lord. Ayun po pala, thank you sa Deuteronomy 8:17-18, you may say to yourself, by power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Sabi po dyan, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so, confirms His covenant. Alam niyo po, many years ago, tinignan ko po yung top 100 billionaires ng mundo. 40 of them, mga Hudyo. Kasi unang pinangako ng Diyos yan sa mga Hudyo. Isipin niyo po, out of more than 40% ng mga bilyonaryo sa buong mundo ay mga Israelita dahil pinangako ng Diyos. Ang mga Israelitang ito, wala silang poverty mentality kasi alam nila makapangyarihan ang Diyos at hindi sila dapat mabuhay ng mahirap. Hindi natin kasalanan maipanganak ng mahirap, pero kung kung ikaw ay nabuhay ngayon at namatay ka pang mahirap, kasalanan mo na yan. Amen. Maraming factor dyan. Yung katamaran mo, hindi mo isunod yung principle ng Lord, hindi ka nag-obey kay Lord, mamamatay kang dukha. Pero lahat ng anak ng Diyos nakasulat, ang sabi po ng Lord, gusto niya pagpalain niya. Kaya lang sumunod ka. Amen. So you need to ask wisdom sa trabaho man yan, sa anumang klaseng trabaho, sa bahay man, anumang problema, sa negosyo. When you ask wisdom, godly wisdom, sigurado pong ibibless ka po ng Lord. So ask God for wisdom, spend more time with Him in prayer. Number 2, we are living in the last hour and it's important to be prepared at all times. So let us choose godly companions. Kanina po, godly wisdom, ngayon po, godly companions. Pag sinabi pong companions, ito po yung mga madalas mong nakakasama. Kung madalang mo lang makasama, hindi mo siya pwedeng sabihin buddy-buddy mo siya o companion mo siya. Ang ibig sabihin po ng companion, madalas mo silang nakakasalamuha. Yung pong mga wise virgins, naging wise po sila kasi ang madalas nilang kasama din ay mga wise. Yung mga foolish virgins naman, naging foolish, naging mangmang po sila dahil lang laging kasama nila, laging companion po nila, laging company po nila, ay mga mangmang din. Makikita po natin yan paanong tayong nahahawa sa mga Bible verses na ibibigay ko po sa inyo. At yung mga 5 wise virgins, naging wise po sila because yung oil po, it represents the anointing of the Holy Spirit. They spend more time with God. They spend more time in prayer. They spend more time talking to the Holy Spirit. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:33, do not be misled or do not be deceived. Bad company or bad companions corrupts good character.
This is not a suggestion. This is a command. No? Pastor, paano nating i-win ng kung di tayo makikipag... Alam niyo po, ang ibig sabihin lang po niya, no, hindi ibig sabihin na hindi ka na makisama or mag-iusap sa mga unbeliever. Pwede mong kausapin ng unbeliever, sabihin mo si Jesus, pero hindi mo sila sasamahan sa kanilang kasamaan. Makisama ka, pero hindi ka makikisama. Amen. At dapat ikaw ang mangunguna sa kanila sa ating Panginoon. So kahit gaano kaganda ang ugali mo kapag laging masama ang ugali na ang mga kasamahan mo, lagi sinasamahan mo masasamang ugali, one day masama na rin po ang ugali mo. Makokorap po, ang sabi po ng Bible. James 4:4, you adulterers, matindi po sinabi po ni Paul dito, kayong mga ngalunya, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again, matindi po sinabi niya, if you want to be friend of the world, you make yourself an enemy of God. Kapag masyado mong minahal ang mundong ito, minahal mo yung paraan ng mundong ito, nagiging kaaway mo ang Diyos. Take note, kapag ginawa mong kaaway ang Diyos, wala kang chance na manalo. Walang makakatalo sa Diyos. Kaya, paano tayo nagkikipag-friendship sa mundo? Kapag nagkikipag-compromise ka, alam mo nang mali nung ginagawa ng isang kaibigan mo kaya o kapamilya mo pero hindi mo tinatama, no, you make yourself an enemy of God. Dahil parang mas mahal mo ang mundo. Because true love, na pag-aralan po natin last month, no, hates what is evil. Open rebuke is better than what? Secret love. Anong sasabihin po nila sa atin? Ba't mo ako ginajudge? Ganyan pong ang pagkontra ng mundo ngayon. Huwag mo akong i-judge. Huwag mo akong i-judge, sasabi po nila. Narinig na po yan. Alam niyo po bakit ganun ang feeling nila? Kasi nga po, kapag salita ng Diyos ang sinabi mo, nadja-judge talaga sila. Nasa Hebrews 4:12 po yan. For the word of God is living and active or alive. It is sharper than any double-edged sword. Sabi po dyan, it penetrates to even dividing soul and spirit. Because soul and spirit, it is impossible to separate them. Pero only the word of God. Ganito ka talim ang salita ng Diyos. Sabi niya, joints and marrow, it judges what? The thoughts and the attitudes of the heart. Kaya wag na po kayong magalit sa kanila. Hindi wag ka na magano na hindi kita ginajudge. Talaga pong mafe-feel nila, ma-judge sila kung word of God ang ginagamit mong pag-correct sa kanila. Not your own principle. Ito ang mundo ngayon. Ayaw nilang ma-judge. Pero dapat silang ma-judge. Tayong lahat dapat ma-judge by the word of God. Tama ba ang pamumuhay natin? Tama ba yung ginawa natin? Tama ba yung pinipili po natin? Kailangan po laging sa Word of God, not based on our education, because our education is corrupted. Hindi po talaga puro. Our human intelligence, corrupt din po yan. Kailangan po yung principle lang ng Lord ang susundin po natin. Amen. Amen. Matutod na po ata rin nga, pagigising na po, tutulo na wawa. So the Bible commands us, it is not a suggestion, sabi nga kanina, not to associate with unbelievers or even believers, pero kung believer siya, Kristiyano siya, pero masama ang pamumuhay niya. Nasaan po yung mga commandment po niyan? Sa 2 Corinthians 6:14-15, sabi diyan, don't team up with those who are unbelievers. Sa Old English, katulad po ng King James, ang sabi po, do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag kayong makipamatok. Bakit do not team up or do not be unequally yoked? Kasi po, ang comparison po nan, yung yoke na naka po sa baka, kapag hindi sila pantay, mataas yung isa maliit po, pagod lang po ito. Kung halimbawa, bakang nilagay mo, donkey sa isa, maliit yung donkey, pagod lang yung baka. Tayo po, mas malaki sa mga unbeliever. Napapagod ka lang. Hindi kayo magkasundo. Kaya nga po, do not team up.
Kaya nga po, kaya sabi po diyan, how can righteousness be partner with wickedness? How can light live with darkness? Sorry po. Excuse me. What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with unbeliever? Kaya nga po sa mga kabataan, meron bang kabataan dito? Sa inyong mga kabataan, o kahit po single, na hindi kayo kabataan kasi single kayo pero 40 years old na kayo, hanggang ngayon single pa rin, praise the Lord. Huwag kayong magkikipag-boyfriend, girlfriend sa hindi mananampalataya. Ang boyfriend, girlfriend, pag-prepare yan sa pag-aasawa. Hindi yan yung i-display mo, meron akong boyfriend o meron akong girlfriend. Kaya nga po, kapag nanligaw ka, dapat nakahanda ka na yan ang pakakasalan mo. Ikaw naman na babae, kapag sinagot mo yung lalaki, dapat ang iniisip mo, ito na ang makakasama ko. Amen. Alam niyo po ako, ang asawa ko, kasama ko siya ngayon, siya lang po ang naging girlfriend ko. Totoo po yun, pero may mga pong mga kalokohan ng kabataan na, kasi nung panahon po namin, meron na po mga babae na nanliligaw. Totoo po yan, na minsan na harakap na ako, kung love letter kayo niya. Tabalo, tati lang makanya na intuition din babae. Manibak atami, takuta na at ring babae pala, tilang magic ka. Babalo da po, tangating ang kalokohan. But anyway, because kapag nag-asawa kang hindi siya unbeliever, magugulo ka. Ilan na po yung mga kinounsel ko, nangungonsumisyon sa asawa niya dahil pinakasalan niya, pero hindi sila pareho ng pananampalataya. Kaya nakasulat sa Bible, do not be unequally yoked, do not team up. Ito po yung applicable din sa business. Kapag meron kang business partner, yung pong ibig sabihin, pareho yung nyo, mahihirapan ka. Pero kung ikaw yung nasusunod, kahit unbeliever yan, okay lang po. Kung sa business po yan. Pero kasi naranasan ko na po yan. May mga business partner po ako noon, unbeliever, bandang tawli, hinudas na ka. Binaligtad ang kwento, dinimanda ako. Diyan pa lang lakang kasalanan po, tang tsuka keng korte, keng fiscal pa mo, mag-nervous ka. Pero, siyempre, nawalang po yun dahil walang katotohanan. Pero sabi ko, totoo yung ng Bible, hindi ka dapat nakikasalimuha, nakikipag-partner sa mga unbeliever. Kasi nga, yung ibang Kristiyano, kung minsan Kristiyano na, hudasan da ka pa eh. E di lalo na yung believer. Alalang takot keng gino. Amen. O sa mga single, amen. Amen. Nanong palusot you? Pastor, i-born again ko naman. Bakit? Holy Spirit ka? Born again na kanwana. Uling yung ugali mo, may abayo, itapang kaya. Kasyas mo buntok. Uling pas maniwalan min prinsipyo mo. Ano pa po? Sabi po sa 1 Corinthians 5:11, I meant that you are not to associate with anyone who claims to be a believer. Ito po, believer, no? Yet indulges in sexual sin, or is greedy, or worships idols, or is abusive, or is a drunkard, or cheats people. Don't even eat with such people. No, 2,000 years ago, may mga Kristiyano, balasubas na talaga ho. Sabi ni Paul, wag nyo nang samahan yung mga yan na sinasabi ng Kristiyano, nag-a-attend ng church, pero mahilig pa rin sa sex. Kumukuha ng mga prostitute, mga greedy, mga gahaman, mukhang pera. Nagwo-worship pa rin sa idol. Sinasabi nilang Kristiyano sila, pero nagbibisit pa rin sa apo. Yun po, magbisit kayo kay apo. Hali, pastor, para sigurado. Mamuting-muting, panyabihan mo sigurado. Palagyan mo, pakiramdaman na kita makakirang matuling ka rin. Is a drunkard, no? Kristiyano na pero naglalasing pa rin. Kristiyano na, nandadaya pa rin ng tao. Dito po sa 2 Thessalonians 3:6-15, medyo mahaba lang, pero matindi po ang declaration po ni Paul dito sa utos niya. In the name of the Lord Jesus Christ, we command you
brothers and sisters. Ginamit po niya ang pangalan ng Panginoon. Remember, alam po ni Paul ang Ten Commandments na thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Pero this is not in vain. This is very important na sinabi niya na sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko kayo mga kapatid to keep away from a believer. Iwasan niyo yung mga Kristiyanong yan who is idle, walang ginagawa. Disruptive, nanggugulo lang and does not live according to the teaching you receive from us, at hindi sila nabubuhay according sa Word of God. For you yourselves know how you ought to follow our example. No, ito po, kailangan sundin yung example natin. Madalas, sinabi din po ni Paul ito na imitate me as I imitate Christ. Now, alam niyo po, gusto ko pang i-explain lang ho ito. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay forerunner, nagdi-disciple ka, wala kang karapatan na sabi mo sa mga member mo na wag mo kong tignan. Lahat tayong mga Kristiyano dapat tinitignan tayo na maging mabuting halimbawa. Yung proper na wag kang tumingin sa tao, tama po yun. Wag kang tumingin sa tao, sa Diyos lang, tama po yun. Pero pagdating sa iyo, dapat meron kang mabuting halimbawa. Kaya sinabi dito, you yourselves know how you ought to follow our example. Malakas ang loob po nila because maganda ang integrity po nila Paul, yung grupo nila Paul, sa kanilang pagmi-mission dito po sa Thessalonica. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. No, mga pastor po sina Paul, itong mga kasama niya din, pero hindi sila humingi sa church. Why? Dahil nakita po nila ang tatamad ng mga taga Thessalonica. Kaya sabi niya, we did not, verse 9, we did this not because we do not have the right to such help. Hindi, ginawa namin to hindi dahil wala kaming karapatan sa mga pera sa church. Ito po yung sinasabi niya mismo. Pero ginawa nila ito, sabi niya, but in order to offer, sabi po dito, but in order to offer ourselves as a model. So bawat Kristiyano, bawat isa po sa dapat model tayo for you to imitate. For even when we were with you, ito po yung ni Paul, we gave you this rule, this command, the one who is unwilling to work shall not eat. Sa Tagalog, huwag pakainin ang tamad. Pero minsan naawa tayo, laing obra, lagi niyang mamasakya ka, pero pwede pang mag-obra. Makalunod siya kasi, pastor, bala mo, biyasa ka pa kayong Gino. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, huwag pakainin ang tamad, na pwede naman magtrabaho, pero hindi siya nagtatrabaho. Tahimik, matutod na kayo, or... Verse 11, we hear that some of you, among you, are idle, walang ginagawa, disruptive, nanggugulo pa, they are not busy, they are busybodies. Such people, we command you. Sinabi niya uli, such people, we command you and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. Kailangan nyo magtrabaho. Ito yung sinasabi ni Paul, as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. Take special note, ang sabi po dyan, of anyone who does not obey our instruction in this letter. Tignan nyo, bantayan nyo ang mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Yung letter po ni Paul. Do not associate with them. Huwag nyong samahan. In order that they may feel ashamed, yet do not regard them as an enemy. Huwag nyo nga silang sasamahan, pero huwag nyo silang ituturing na kaaway. Sabi po ni Paul, but warn them as you would a fellow believer. Ano ibig sabihin po ito? I-rebuke po sila, sasabihan sila ng tama. Because open rebuke is better than secret love. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Makisama ka doon sa mga mangmang, mapapahamak ka. Pero kung yung merong godly wisdom ang kasama mo, lagi kang safe. Proverbs 27:17, ito po yung verse ng ating CU, as iron sharpens iron, so as a friend sharpens a friend. Kaya nga po importante nag-attend ka ng fellowship ng CU.
Kasi po, nahahasa tayo sa ating spiritual life. Nahahasa tayo sa ating karunungan. Yung hindi mo alam, ako po mismo, na pastor na po ako, nabibless pa po ako, even sa mga testimony every Wednesday, marami po akong napupulot. Kung minsan nag-MC lang, may napupulot po ako. Kasi po, kung sasabihin kong pastor na ako, hindi na ako dapat makinig dyan, punong-puno ako ng pride, ayoko pakiramdaman. Kasi munta ako rin impyerno. Dahil ako po'y tagapagdala lang ng salita ng Diyos, but hindi ibig sabihin na mas marunong ako sa inyo. Hindi ibig sabihin na wala na akong pwedeng matutunan sa inyo. Kaya kung ikaw, forerunner ka pa lang, parang ayaw mo nang makinig sa ano mo, meron bang forerunners dito? Hinobis sa magtasgamat kanyan. Kung sinasabi mo forerunner ka, feeling mo, biyasa ka, paratot. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Amen. Kaya kailangan, alam niyo po, isumbong niyo yung mga forerunner na ilan ang sabi ng sabi. Kailangan mga forerunner, hindi ka nagsasalita, nagpa-facilitate ka lang, makinig ka. After po lahat na nagsalita, mag-conclude ka and mag-pray. Yun po ang trabaho ng forerunner. Hindi ito yung pagkita mo na mas magaling ka. Ikaw naman, kung member ka pa lang, pas papagit mong mas biasa kang forerunner mo, lamaran ka naman. Hala kang puntalan. Because wala tayong, kahit marami tayong alam sa Bible o kung anong-anong mga bagay, hindi natin dapat pinagmamalaki. Ano man ang meron tayo, hindi natin pinagmamayabang. Because God opposes the proud. Itinataboy ng Diyos ang mga palalo, ang mga mayayabang. Kaya kabangpangan panabi nuning ginureng paratot. Sabihan mo, panabi nuning ginureng paratot. Tamo isipin mo, makaya. But, binibiyayaan ng Diyos ang mapagpakumbaba. Proverbs 22:24-25, don't befriend angry people or associate with hot-tempered people. Meron ba kayong mga barkada, kaibigan na mainitin yung ulo? Iwasan nyo no rin. Bakit? Ang sabi po dyan, or you will learn to be like them and endanger your soul. Endanger your soul, yes. Bandang tauli, mas mapali ka, pabuntok kaya. Sinasabihin ka na ng kapamilya mo, bakit naging ano ka na, naging parang mataas na impression mo. Parang lagi kang high blood. Sinong high blood? Ganun, no? Pero warning po, baka may mga Kristiyano naman dito, sa mga warning po sa mga Lone Ranger Christians. Yung hindi sinasabi nyo, ayoko pastor, hindi na kailangan mag-see you or kung minsan mag-attend. Basta't alam ko, kasama ko ang Diyos. Mamuting-muting, kaya kabisang mag-love offering. Tikan tatakasan. Wala pong Lone Ranger Christian. Sa Ecclesiastes 4:9-12, ang sabi po dyan, two people are better off than one. Sa ibang salin po, two heads are better than one. Why? Because they can help each other succeed. Pwede silang magtulungan. No, ito po yung tinatawag na synergy sa English po. Ano yung synergy? Kung yung isang tao po nakakabuhat po ng isang sakong bigas, pero kung meron po silang anumang lalagyan po nila, pag pinagsama yung lakas ng dalawang tao, hindi lang isang sako ang pwede po nilang, hindi lang po dalawa. Isa po, pwede pong 3 hanggang 5. Parang po yung horsepower. Kung halimbawa po yung isang kabayo po, nakakahila po siya ng 1 tonelada ng bigas. Pag nilagyan mo pa ng 1 kabayo yan, hindi lang 1 tonelada, pwede niyang hilain 3 hanggang 5 tonelada. That is synergy. Iba po, ibang klase po siya. Dapat po parang 1 plus 1 equals 2 siya, pero hindi po. 1 plus 1 equals 3 po siya. Equals 3 po siya. Talagang panutok yan, eh. O migagana ka, maranon po. Pagka panutok di ako yung oras na kay. Mainip na kayo. So sabi po dyan, tuloy po natin, if one person falls, the other can reach out and help. Kapag pumalpak yung isa, pwede niyang itayo muli. Bakit? Meron kang kasiyo. Sa siyo, hindi lang kayo dalawa. Marami kayo. Alam niyo po kung nagsisiyo kayong dalawa, hindi po siyo yan. No, kaya kung 3 years na, kayo mo laging adwa, kaya ba't sabihan mo forerunner ka? Anyway po, no?
But someone falls alone is in real trouble. Kapag nadapa ka, sinong magtatayo sa'yo? Kaya ngayon po, kung minsan meron ng lalabing na Kristiyano, yung mga kasiyo, bibisitahin po. Muling magiging maalab, mainit sa Panginoon. Very important po yung meron kang mga godly companions. Verse 11, likewise, two people lying close together can keep each other warm. No, yung dalawang tao po, nga, paano ka magiging mainit kung mag-isa ka? Kung ikaw ay nanlalamig, yung isang uling po na nagbabaga po yan, pero pag tinanggal mo, mag-isa po, mamamatay po siya. Pero pag binalik mo sa mga nagbabagang grupo ng uling, mag-iinit po uli yan. Kaya it's very important po yung meron tayong godly companions, meron tayong Calvary umpukan, meron tayong CU. No, and then, but how can be warm alone? Verse 12, a person standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to back and conquer. Alam niyo po yung sa mga gladiator na back to back po sila. Hindi lang tayo dalawa, marami tayo. Siguradong lagi tayong panalo. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Alam niyo po yung lubid na maraming pinagsama-samang mga thread, kaya sila matibay. Mas matibay po kasi because there is may kasabihan nga po tayo sa English, no man is an island. No man is an island, walang tao ang lupa. No. No man is an, ibig sabihin po, hindi tayo, actually sa Corinthians po, nakasulat po, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba inaawit po yan sa simbahan ng Katoliko? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yun po ay nasa Corinthians po. Biblical po yung kantang yun. So don't be a Lone Ranger believer. There is a great blessing when we come together in unity. Alam niyo po, ang diablo ay po siya, para siyang leon na umaatungan. Hinahanap niya kung sino po yung madidevour niya. Kung nanonood po kayo ng mga Animal Planet or Discovery Channel, kung minsan pagkikita paano naghahunt ang isang leon, ang inahunt po nila yung nahihiwalay sa herd or sa flock. Kapag nahihiwalay ka, kapag Lone Ranger ka na Kristiyano, delikado ka. Una kang matatalo ng diablo. Sabi po dyan, don't be a Lone Ranger believer. There is a great blessing when we come together in unity. Merong blessing. Saan po natin makikita yan? Sa Psalms 133. Sabi po, behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Ang sabi po dito na napakabuti at napakaaya-aya, napakagandang tignan na tayo'y sama-sama tulad po ngayon. We come together in unity. Lagi kapag nakikipag-dwell sa mga brothers and sisters in unity, merong blessing. Sabi diyan, it is like a precious oil on the head, running down on the bird of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon which falls on the mountains of Zion. Ibig sabihin po talagang bumubuhos yung pagpapala. Bakit po? When we dwell together in unity, for there the Lord, sabi diyan, has commanded the blessing life forevermore. Kapag meron pong unity sa pagkakatipon, merong blessing. Kaya sa pamilya po, kung kayong mag-asawa, hindi kayo nagkakasundo, walang blessing. Dapat ang mag-asawa, gusto nyo may blessing sa bahay, magkasundo kayo. Sinikuning may itong yan, sabihan ko kaya yan. Alam mo na, kinipa mo, may papatay na kayo. No ka rin yung blessing kanita. Kaya sabi po ng Hebrews 10:25, let us not neglect our meeting together. Huwag tayong mag-absent dun sa yung meeting together. Ito po yung services, prayer meeting, Calvary umpukan, mga godly fellowships. Nakasama natin mga godly companions. Huwag nating i-neglect, huwag nating pabayaan, huwag tayong mag-absent, huwag tayong maging magpabaya. Ang sabi po dyan, as some people do, but encourage one another. Because our main purpose, bakit tayo nagsisiyo, meron tayong godly companions, is to encourage one another. Hindi po yung iba nag-attend ng CU para manutang. Na talagang hudas la po din. Ako balo nung may bayo la parang makanyan. Itang ganang turo mo karela, ilan may babayo? Meron pa nga sasabihin daw nila, brother, sister, nangusap ang Holy Spirit sa akin, napuntahan kita, sa iyo daw ako mangungutang.
andyan direct na sabihan ng Diyos ita na manutang ka. Dahil walang anak ng Diyos na nagpapalimos. Amen. Bakit po? Especially now, the day of His return is drawing near. Because, kung lagi kang nasa services, nag-attend ka ng service, nag-attend ka ng prayer meeting, nag-attend ka ng mga godly fellowships, lagi kang na-encourage, lagi kang nare-remind about the coming of Jesus. It will keep you safe kapag lagi kang nasa fellowship. So always attend church services, prayer meetings, and Calvary Umpukan. Last point. Sabi ng ilan, ay salamat, may hari niya rin. Hali po, medyo makaba ako. Alas 6 siya pa yung tutuki, Pwede tamo hanggang 5:30. Lastly, we are living in the last hour and it's important to be prepared at all times, so let us spend time with the Holy Spirit. Ito po ang ginawa ng mga ito po yung sinisimbolize na po ng oil ng 5 wise virgins. Na they waited for the bridegroom, meron silang extra oil. Oil in the Bible, it speaks about anointing. Anointing to give you the power and ability. Yung mga chosen one, katulad ng mga hari at saka mga propeta na pinipili ng Diyos, ina-anoint po ng oil yan. And then the Holy Spirit will come upon them. And it will empower them because they were anointed. So anointing is the power for them, the ability to finish the work na inassign sa kanila ng Diyos. That's the anointing. That's the oil in the Bible. Bakit? Paano po nangyari yun? Kailangan mag-dwell tayo sa presence ng Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit po, siya ang Jesus, siya ang Diyos na kasama po natin ngayon. Amen. Siya pinadala ng Panginoon. Kaya sabi po sa John 14:26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. How can the Holy Spirit teach you all things kung hindi ka nag-spend time na kausapin ng Holy Spirit? Paano ka niyang tuturuan? Paano ka mababago kung hindi ka nag-spend time sa Holy Spirit? And will remind you of everything I have said to you. Ano ang i-remind ng Holy Spirit kung hindi ka nag-spend time na magbasa ng sulat ng Holy Spirit? He will remind you, He will teach you, but you need to spend time. No, maglagak po tayo ng panahon sa banal na Espiritu. Sa John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Kapag babad ka sa Espiritu at sa salita ng Diyos, hindi ka malilinlang. You have the Spirit of truth. He will not speak on His own. He will only speak what He hears. And He will tell you what is yet to come. Ang Holy Spirit po ngayon, sinasabi niya yung paparating na si Kristo. Kung kayo po ay sensitive sa Holy Spirit. James 4:8, come close to God and God will come close to you. Sa ibang salin po, draw near to God and He will draw near to you. Tama ba ito sinasabi ni James? Ito, di ba sabi ni Paul ang maging si John, God is with us, within us. The Holy Spirit is within us, dwelling in us. Yes, lahat po. Kung ikaw ay Kristiyano, nasa iyo ang presensya ng Diyos. Nasa iyo ang Holy Spirit. Kaya lang, ang tanong, close ba kayo? Paano kayong nagiging close? Kasi po, kahit kasama mo sa bahay, pero kung hindi mo kinakausap, hindi kayo magiging close. Napansin niyo po yon? Yung kaibigan mo na malayo, pero madalas mong kausap, mas close pa kayo. Yung Holy Spirit, posibleng nasa iyo dahil mananampalataya ka. Pero kung hindi ka nakikipagniig sa Kanya, hindi ka nakikipag-usap sa Kanya, hindi kayo magiging close. Ang maganda nito, when you come close to God, He will come close to you. Kapag close ka sa Panginoon, lagi kang highly favored, meron kang divine protection, meron kang divine protection. Bakit? Close kayo ng Panginoon. Alam niyo po yung meron kayong kasama niyo nga siya, pero hindi nagsasalita. Tapos biglang nagsalita, ay, tsuka pala, yam. Parang ganyan po ang ginagawa niyo sa Holy Spirit. Kapag hindi niyo siya kinakausap. Amen. It is very important yung pong intimacy natin. Now,
Ang sabi po dito, the level of intimacy with the Holy Spirit is determined na susukat po yung level of intimacy, yung closeness mo, yung pagiging malapit mo sa Diyos by the amount of time spent with Him. Ilang oras ka ba nakikipag-usap sa Holy Spirit? Tuwing kailan mo ba siya kinakausap? We have 24 hours tayong lahat. Sabihin mo ng 8 hours ang tulog mo, meron ka pang 16 hours. Sabihin mo ng, sige, 10 hours na yung ano mo. 10 hours na yung trabaho mo. Meron ka pa rin 6 hours. Wala kang lusot, kapatid. You need to spend time with the Holy Spirit. This is how we prepare ourselves for the coming of Christ. Or else, maiiwan po tayo. Magkukulang tayo ng langis. Nakukuha lang po natin yung ating langis upang yung ating apoy, yung ating liwanag, patuloy na magliwanag, patuloy na mag-apoy kung magdudwell tayo sa Holy Spirit dahil ang Holy Spirit lang ang magbibigay ng langis sa atin upang hindi tayo mapag-iwanan sa pagdating ni Kristo. So, dwell daily. Spend more time with the Holy Spirit. 2 Corinthians 3:17. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasaan ang Banal na Espiritu, mayroong freedom. Kapag nagdudwell ka sa Holy Spirit, sabi po dyan, so all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. The Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed into glorious image. Kapag lagi kang nagbababad, alam niyo po yung noon po, yung mga damit binababad po sa tina o sa jobus, no? Kung gusto mong mag-iba ng kulay, kapag binabad mo yung damit sa jobus po, kung ano yung kulay yung coloring, magiging kakulay na po nung damit. Kaya nga po kapag gusto mong maging kawangis si Kristo, magbabad ka sa Espiritu Santo. The more na babad ka sa Holy Spirit, the more na magiging kawangis mo si Kristo. Wag po kayong matutulog na hindi nag-pray. Kahit napagod na kayo, kahit konti lang ang tulog nyo. Ako po, gabi-gabi po, I make sure na talaga pong nagbabasa ako ng Bible, meditate ko yung Word of God, yung po mga memorized verses, inaano ko po siya. I speak, I always pray in the Spirit. Nag-speak in tongues po ako. Nagpipray po ako kahit po kumisan gabi na. Minsan yung routine ko po, kahit gabi na po, kailangan ko pong exercise po yung aking katawan. Nagte-treadmill pa po ako, kumisan alas 11 na, alas 12 na. Hindi, pagtapos po na alas 12 na, magpe-pray pa po ako kasi I found out po, kapag nag-dwell ka sa presence ng Lord, kahit 2 oras lang ang tulog mo, malakas ka. Look at Moses, 40 days, 40 nights, walang tulog, kausap niya ang Diyos. 40 days, 40 nights, walang pagkain din at tubig. Pero nung bumaba siya, malakas po siya. Nakita niya, gumawa ng Diyos-Diyosan yung ano. Alam niyo po, si Moses, siya po yung nagkaroon ng unang tablet, 2 pa. Binato po niya yung stone tablets na yun. Pinagdudurog pa niya yung malakas po si Moses. Kaya wag niyong gawin palusot, Lord, naintindihan mo naman, inaantok na ako, baka kulang ang tulog ko, hindi ako makapagtrabaho bukas. Hindi po. Unahin mo ang Diyos, kahit 1 oras lang ang tulog mo, parang natulog ka ng 8 hours. Dahil lang nagbibigay ng lakas si Kristo. I can do all things through Christ who gives us strength. Napatunayan ko na po yan, ilang taon na sa aking pagdadialysis. Madalas, ang mga dialysis patient ko minsan wala pong tulog, pero nakakapag-preach pa rin po ako. No, gusto niyo pong patunayan po natin hanggang ano ho tayo. 1 Corinthians 6:19-20, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Nananahan ng Holy Spirit sa atin. Kailangan kausapin po natin, who lives in you and was given to you by God. You don't belong to yourself. Hindi na tayong may-ari, kaya hindi tayo dapat ang masunod. Hindi na yung ambition natin, yung ambition, yung vision ng Lord, yung purpose ng Lord, yung plano ng Lord, ang dapat masunod po. For God bought you with a high price. Ano po yun? Dugo ng ating Panginoon. Tinubos tayo ng Diyos sa dugo ng kanyang bugtong na anak. So you must honor God with your body. Gamitin po natin ang ating katawan na ito para po sa kapurihan ng Panginoon. Galatians 5:16-17. So I say, walk by the Spirit,
And you will not gratify the desires of the flesh. Sabi po dyan, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do what you want. How do we walk with the spirit? Walking with the spirit, sabi po dyan, means acknowledging that He is with you every day and everywhere. Lagi mong ina-acknowledge. Alam mo po, ito po yung tinatawag na conscious ka na nandyan lagi yung awareness of His presence. Kapag lagi kang aware sa presence ng Lord, hindi ka na manunod ng pornography. Demonyo na ka talaga, balo mong kayabe may inginu, pero manal beka pang malaswa. Tahimik, arya mo na, pastor. That is how you walk with the Holy Spirit. You walk according to the Word of God. That is how you walk with the Holy Spirit. You acknowledge Him, you remember the Word of God na hindi mo dapat gawin to, itong dapat mong gawin. That is every day and everywhere. Amen po ba? So always remember, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Holy Spirit. You want to be close with the Holy Spirit, spend time, babad sa presensya ng Diyos. Kapag babad ka sa presensya ng Diyos, hindi ka matatalo ng dyablo dahil close kayo ni Kristo. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Mag-review po tayo. Be prepared at all times. Live with godly wisdom, choose godly companions, and spend time with the Holy Spirit. Last verses before we take the Holy Communion, Matthew 24:44, so you must also be ready, sabi po ni Kristo, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Lagi po tayong dapat handa. Dapat live a godly wisdom, choose your companions, godly companions, spend time with Him. Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kapag kulang ka sa prayer, madali kang mahulog sa tukso. So the spirit is willing, but the flesh is weak. So stay awake, be prepared at all times, spend more time with the Holy Spirit, and always pray. Sabi mo sa katabi mo, always pray. Ang prayer po hindi po laging humihingi. Prayer is worshiping the Lord, talking to the Lord, appreciating His goodness, His faithfulness. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo.